Kabanata 28, Drive. Matamlay ang umaga ng linggo pero hindi mababago ng panahon ang gagawin ko sa araw na iyon. Hindi ako maagang gumigising sa day off pero para sa gagawin ko sa araw na iyon, nagsikap akong gumising ng madaling araw. That way, if it rains later, then at least I've done my part earlier. At kung umulan naman ngayon, mag-aantay na lang ako kung kailan titila. Kung uulan buong araw, wala akong magiging choice kundi ang maghanap pa rin kahit pa ganoon ang panahon. Lumabas ako ng kwarto sa pinakamarahang paraan. Iniisip na lalabas din si Hades kung mapansin niya ang pagbukas ng pintuan ko. I successfully closed my door without him opening his. With light footsteps, I graced the corridors until I am on the stairs. Sa parehong paraan din ako bumaba. Laking ginhawa ko nang hindi siya lumabas. Kaya naman tinakbo ko na ang bakuran patungo sa mga puno sa gubat. Hindi nagtagal, nasa gitna na ako ng gubat. May dalang walis, maliit na sako, payong at tubig. Handa sa buong araw na paghahanap. I heard that it's in Biliran. Medyo kalmadong balita ni Mami sa akin kagabi. Hindi ako umimik. Hinintay ko ang magiging payo niya. Sa totoo lang, hindi ako natatakot. Mag-isa ako at napatunayan ko sa ilang taon na pwedeng magtago at tuluyang hindi na mahanap lalo na kapag wala naman talagang naghahanap. Sa Naval siguro ang magiging party ng mga Cordova next weekend. Maraming kakilala ng pamilya namin ang pupunta. Ayon kay Mami, kasama pa ang ilang kaibigan ko. However, I don't think Arturo and his family would come here earlier than the party's schedule. The Samaniegos, Sevillas, and Levistas too. They are busy people. Even us, before, can't even come some days before any party in Tagaytay or Batangas. Lagi minsan late pa, kung hindi man sa tamang oras ng pagsisimula. Hades is just overthinking. Overthinking? Sa irit ako sa pagtatalo namin, bahagya akong kinumpirma na ako nga si Felicia Valerio. And yet, he wasn't asking for any explanation or confrontation. It was like a common knowledge for us both. Feli, I want you to come back, alright? I shouldn't mind if someone finds you there, but I don't want you unprotected. At lalong hindi ko rin gusto na manggagaling sa mga taong yan ang balitang dapat ako o tayo ang nagsasabi. I don't think my friends will be here earlier than the party, Mom. Also, I am not on the usual roads to Naval. You are near the Gracianos lands, Iha. Arturo and Grethel will not miss the opportunity to visit the mansion. Not that I will allow it, but for sure, they will try to visit the land at least. Tama po kayo. Kaya nga po sana aalis ako pansamantala sa araw ng party. Or in this case, on Tuesday. Kinagat ko ang labi ko nang naisip na kailangan ko na rin sigurong ikuwento kay Mami ang tungkol kay Hades. Or maybe this Tuesday, I don't know. Kakausapin ko ang lawyer natin. I want to send some men, but I think it's going to be too flashy. Saan ka pupunta? Hindi ko pa po alam. Don't go near Iloilo. You know the Lopez's power. Nagtiimbagang ko. I thought it's better there. Baltazar is there, Mami. That boy doesn't know you're alive, and I don't want him to know. Isa pa, don't trust him too much, Feli. Halos sabay kayong lumaki noon, pero iba ang kutob ko sa batang iyon. I sighed. Ilakad mo na ang sarili mo riyan sa boss mo at nang sa ganoon, Mami, wala nga po akong plano na magpakita. Hindi ko rin naman gusto to, Feli. Alam mo yan dahil natatakot ako para sa'yo. Pero, my goodness, you are wasting your life hiding in the dark. I'll seek advices. I'll tell you the option of a trusted lawyer. Ifa-follow up ko rin ang ipinapagawa kong bagong bahay natin. But please, take good care of yourself in the meantime and talk to your boss about my idea. Mami, hindi ko kaya. Feli, it is the only way to have a fail-proof plan. Hati si Mami sa opinyon niya rito pero alam kong sa huli, susundin niya ang gusto kong mangyari. Hindi gusto. Susundin niya ang tingin kong kailangang mangyari. It had been weeks and today, it's all the same. Ilang beses ko nang inulit na alalahanin kung saan ko itinapon ang bracelet. Ilang ulit ko nang kinalkal ang mga bato, mga dahon at lupa gamit ang walis tingting at dulo ng payong. Wala pa rin akong mahanap. Gusto kong tumigil na at hayaan nang mawala iyon. Maybe it was an important symbol of my past that shouldn't make it to my future. I am very convinced that the only way I should live this second life
is the way I am living it right now. Ano pa nga ba ang dahilan ko para ingatan ng isang bagay na pag-aari ng kahapon? Wala na. I just don't know why I still want to find it right now. I am already frustrated. Oh my! Gulantang kong nasabi nang nakakita ng kumikinang sa lupa, hindi kalayuan sa pinaghahanapan kanina. My heart beamed. I was sure it is the bracelet. Kung sa bagay ay sa ilang beses kong balik dito, wala akong nakitang kumikinang. Laking dismay ako nang tuluyang natanaw at nakitang plastic lang iyon. I paused, very frustrated now, but never wanting to give it up. Pumikit ako ng mariin, may luhang nangingilid sa mga mata. Dulot siguro ng halo-halo ng naiisip, hindi ko na napigilan ang sarili. I breathed out deeply and tried to lift myself up, kahit pa sobrang bigat ng puso ko. Suminghap ako at kinuha ang piraso ng plastic at nilagay sa dala kong maliit na sako. I breathed deeply again before standing up with a heavy heart. Lalapit sana ako sa isang malaking ugat at ipagpapatuloy ang paghahanap doon, pero may napansin ako sa likod. I thought it was just another paranoid moment for me, gaya ng ilang beses ko nang nagawang paglinga tuwing narito ako at naghahanap. Lagi kong nararamdaman na may nakatingin. Para mapanatag ako, tinapunan ko ng tingin ang likod saglit habang palapit sa malaking puno. Laking gulat ko nang sa pagkakataong ito, hindi na guni-guni na may nakatingin at may ibang tao. He just watched me in a very small distance. Dahil sa usapan namin kahapon, pakiramdam ko alam niya na ang totoo. Ganun pa man, hindi pa rin nawala sa akin ang takot na malaman niya ang ipinunta ko rito. Bakit ka nandito? I said as I remembered the countless times I asked him that same question. Mahinahon ang kanyang mga mata. Kitang-kita ko ang pag-iingat at ang pamumungay rito. Hindi ko nga lang maiwasan ang pagtindi ng kaba at ang pag-atras nang unti-unti siyang lumapit. Anong... Hindi ko maipagpatuloy ang tanong. My heart is in my throat and it is beating wilder than ever. Gusto kong maghanap ng pwedeng gawing excuse kung bakit ako nandito pero hindi ako makahanap. Nahahati kasi ang isipan ko sa kaalamang sobrang lapit niya na at ang kagustuhan kong makawala. His presence had always been imposing, no matter how gentle his eyes were or how excruciatingly silent he is. He exudes confidence and unyielding command, probably the reason why I was attracted to him, like a magnet from the very beginning. At nakakalungkot na idagdag na nang nakilala ko pa siya, mas lalo ko lang siyang nagustuhan. Slowly, he removed the gold chain on his neck. Umatras ako at naramdaman ang katawan ng malaking puno sa likod ko. I've got nowhere to go and he is in front of me, eating our little distance. That's enough. You're tired. He muttered slowly. Anong ibig mong... My last attempt to deny what I'm doing was futile. Dahil naputol ang tanong na iyon nang hinawakan niya ang aking palapulsuhan. The cold metal of the gold bangle clasped my wrist. My lips parted. Muntik ko nang bawiin ang kamay ko sa kanya kung hindi niya lang hawak iyon ng mariin. Nakatingin sa aking palapulsuhan gamit ang pagod ng mga mata, marahan niyang ginamit ang screwdriver sa kanyang kwintas para isuot sa akin ang bracelet. Later on, I knew there was nothing I could do. It was my bracelet. He found it. Kung kailan, hindi ko alam at hindi na importante. This is the last straw of it all. He knows now that I am Felicia Valerio. Kung sa bagay, siya ang nabigay niyan sa akin noon. Iyon din siguro ang rason kung bakit niya ako hinabol sa gabing iyon. Nakita niya na ang bracelet at nang habulan niya ako rito, alam niya na kung sino ako. Simula pa lang. We have to go now, please. Marahan niyang sinabi. I swallowed hard. Hindi ko matanggal ang tingin ko sa bracelet na inaayos niya. Ramdam ko na tuluyan niya nang naisara ang screw, pero hindi niya ako binitiwan. Using his other hand, he put the chains back on his neck. His other hand remained on my wrist. I'll help you pack. Hindi ako sasama sa'yo. Tumigil siya sa pagsasalita. Tumiim ang kanyang bagang. Kitang-kita ko iyon sa level ng tingin ko ngayon. He sighed a bit and pursed his lips before he continued. Then you should leave now. I told you I'll leave on Tuesday. Some guests will arrive early on... Not my friends or anyone I know because they're busy.
Bakit mo ako pinipilit sa gusto mong mangyari? I have my own plan and I've been living peacefully with it. Your friends might arrive earlier than expected. Please. I told you, I have my own plans. Do you really think you can change my mind? The deep-set and crystal gaze he gave me hurt me a little. Siguro dahil nararamdaman ko rin ang dulot ng sinabi ko sa kanya. But then again, how will you forget about me if I keep on encouraging you? Alright, tell me your plans. I want to know. Bakit ko sasabihin sa'yo? Pinagbigyan ko na siya nitong mga nakaraang linggo at ngayon alam kong pagkakamali iyon. O baka hindi naman talaga siya ang pinagbigyan ko. Pinagbigyan ko ang sarili ko. Hinayaan ko ang sarili kong makasama siya kahit saglit. I made excuses for myself even though I kind of had a feeling that he knows. After all, why will he be that concerned about me if he didn't know who I was? I told you already. We'll leave on Tuesday. Ang sabi ko, ako lang. Pilit ko. You'll leave on Tuesday. Napapaos niyang sinabi. Saan ka pupunta? Aalis ako sa isla at palilipasin ko ang kasiyahan sa mga Cordova at babalik kapag tapos na. Saan ka pupunta sa mga panahong iyon? Hindi ko pa alam pero alam ko nga alis ako rito. What happens when someone sees you? He shifted. My eyes narrowed. Walang makakita sa akin. But for the sake of his question and an opportunity to make him hate me, I answered him in all honesty. If they are dumb enough to insist my identity, then it really doesn't matter. So what? So what? He echoed. Babalik ka? Kitang-kita ang paghahanap niya ng pag-asa sa aking mga mata. Ilang sandali kong hinayaan ang sarili kong tingnan siya. He licked his lower lip and his eyes searched mine for hope and for the truth. You'll stop hiding and go back to your family. Para pigilan ang tukso ng pag-asa, unti-unti akong umisi. He didn't miss the menacing look I had on my eyes. I'll marry Tunying and go back to Manila. The fire in his eyes was immediate. He licked his lower lip again and let out a small sigh. Your boss. He confirmed silently. Yes, are you satisfied now? I'm guessing it's your counter if someone disputes the last will of your grandparents. Bakit niya pa kailangan sabihin to? He's right, but I was aiming for a different assumption from him. I will marry him. Hindi ko gustong umamin na para iyon doon, pero hindi niya yata kailangan ng kumpirmasyon galing sa akin. You're gonna force him to marry you even when clearly he likes someone else? Putol niya sa akin. I glared at his obviously ill-conditioned question. Are you that crazy for him that you're being unreasonable and merciless? Mariin niyang tanong. At bakit? You have other suggestions? Tumigil siya. Nakakunot ang noo at tinitingnan ako. Bakit parang alam ko ang iniisip niya ngayon, lalo na nang humaba ang katahimikan niya. You wanted to hear my plan. Now, that's my plan. Your boss likes someone else. You can't marry him. Bakit? Sino ang pakakasalan ko? Yung may gusto sa akin? Sino naman? Ikaw? I want him to hate me but for some reason, I am still holding back. Damn it. He's my friend and I'm sure he'll agree when I tell him I need him. You can't fucking marry just anyone, Raya. Tumaas ang boses niya. Hating that I know he's right and hating myself more for finally letting it go. And who should I marry? You? Natigilan ulit siya. Walang bakas ng gulat at inis sa mga mata. Nanatili siyang nakatitig at naghahanap. Nanatili siyang kalmado. In fact, he's calmed down now. For whatever reason, he licked his lower lip again and lowered his gaze on my lips before returning on my eyes. I marry only for love. Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ako ang mahal. Nag-iwas siya ng tingin, halatang walang pananalig sa sinabi. That's okay though. The candidates for your future wife is less than a person now, Hades. But at least you still have Celine Villegas, Marian Cordova, Cynthia De Silva. The list goes on, I'm sure. Mahal ka nilang lahat kaya pwede sila, hindi ba? My lips curved, as expected from a Riego. Good to hear that, cause I don't plan on marrying you. That was an opportunity to go. Sinamantala ko ang gilid naming dalawa at sinubukang tahimik na umalis, pero nilagay niya ang kamay niya sa puno sa likod ko, imprisoning me again on him. I swallowed hard and tried to calm my heart. Pack your bags now,
prepare to leave this island. I told you already, ang kulit mo! His jaw clenched. Akala ko hindi na siya sasagot pero kalaunan pinilit niya ang sarili niyang magsalita. Then we have a deal. He reminded me that. Tinanggal niya ang kamay niya sa puno. Nakawala ako at isa-isa nang kinuha ang mga gamit ko. Sumunod siya sa akin paalis ng gubat. Hindi na ako nagreklamo na wala siyang ginawa kundi ang sumunod. Pati ang pagbili ko ng pagkain sa baba. Nakasunod siya. Wanting to avoid any more of our little roast, I let him do whatever he wants while I do mine. Maaga ulit akong umalis kinabukasan para sa trabaho. Nasa labas na si Hades nang lumabas ako sa kwarto. Maaga niyang hinatid sa kwarto ko ang agahan. Hindi na kaya ng pride kong kumain sa luto niya pagkatapos ng sunod-sunod naming pagtatalo, pero alam ko magtatalo palalo kami kung tinanggihan ko iyon. I already ate but I received his breakfast. Muli niya lang akong tinanong, "Are you done packing your bags?" Umiling ako. I saw anger and frustration in his eyes but he didn't say anything. Nang nagkita kami sa labas, nasa cellphone siya. Akala ko tuluyan niya na akong pipiliting umalis sa araw na iyon, lalo na sa ekspresyon niya pero hindi niya ginawa. Hinayaan niya ako sa gustong gawin. Normal na araw iyon para sa akin gaya ng inaasahan ko. Walang kakaiba sa kalsada o mga palatandaan na dumadami ang turista o bisita ng lalawigan. He was on his phone when he sat on his usual spot. Pagkatapos kong magsuot ng apron, nagsalin na ako ng Amerikano para sa kanya. Tumunog ang wind chimes at nakita ko ang pagpasok ni Cliff. Hindi ko inasahan iyon dahil akala ko isasabay siya ni Tunying sa schedule niya. Sinubukan kong maagang pumunta. Nasagot ang tanong sa utak ko. Iyon ang unang sinabi ni Cliff sa akin paglapit sa counter. Nagsuot siya ng apron. Ngumiti ako sa kanya at inayos ang kapeng para kay Hades. I am well aware that he is watching my every move and probably heard the conversation too. Good morning, matutuwa si Tinying. May pamalit sa aking shift lalo na't may leave ako na in-apply, which will be moved tomorrow. I have to talk to Tinying later. Hinatid ko kay Hades ang kape niya. Isang sulyap at kitang-kita ko kaagad ang iritasyon niya. Nakababa na ang cellphone at mariin na ang titig sa akin. It was a mixture of both irritation and utmost attention. I sighed and went back to the counter. Naroon si Cliff. Pagkatapos matingnan ang unang customer, ay sa akin naman ang buong atensyon niya. It's not very nice to know that both of them are watching me. Maglilinis lang ako sa kusina. Sabi ko, kahit na alam kong naglilinis si Tunying bago isarado ang coffee shop. Pumasok ako sa kusina at kinuha na ang map. Laking gulat ko nang pagsimula kong mag-map, naroon na si Cliff. Cliff is a cute curvy girl. Mayaman sa lalawigan at mukhang suplada. I have never had any untoward encounter with her, kaya tingin ko sa itsura lang iyon at mabait naman talaga. Sana sinabi mo na dapat akong maglinis dito, hindi ko pa kasi alam ang mga gagawin. Bahagya akong natawa habang nagmamap. Ayos lang, matututo ka rin kalaunan. Tingnan mo lang ang mga gagawin namin ni Tunying at kung may tanong ka, magtanong ka lang. Bahagya siyang umismid. Nagpatuloy ako sa ginagawa. May leave ka? Kailan? Nag-file ako ngayong weekend, pero baka mapaaga, bukas. Napakurap-kurap siya. Bakit? Natigilan ako. Bakit siya nagtatanong? May pupuntahan lang ako. May pupuntahan ka? O ayaw mo lang sa sitwasyon natin dito sa coffee shop? Napatingin ako sa kabuuan ng kusina. I can't believe she thinks I'm really into Tunying. O baka sinabi ng mokong na iyon na inaya ko siyang magpakasal? Ang bobo rin kung sakali. Nagbibiro lang ako. Half meant but I know I can't do it. I have no plans on resurfacing so why else would I marry for the last will? Kung sinabi niya kay Cliff, talagang nababaliw na siya. Lalo lang siyang hindi sasagutin ito. Matagal nang nanliligaw sa akin si Tunying. Bago ka pa lang napadpad dito, nanliligaw na siya. Alam ko, Cliff. Tinabi ko ang map at hinarap siya. I thought fleetingly of Hades and his own assumption that I am in love with Tunying. Alam ko rin na mahal ka ni Tunying kaya kahit anong based mo sa kanya, patuloy siyang nanliligaw at naghahayag ng pagmamahal sa'yo. Kitang-kita sa titig niya ang hamon sa mga mata. Now, I'm sure she likes Tunying. I am not the one to judge why she's pushing him away.
I myself am madly in love with someone I am trying to get rid of. Depende na lang siguro sa dahilan namin. In her case, I hope her reasons are worth it. Hindi ko alam kung bakit binabasted mo siya. Hindi ko siya gusto. Agap niya. Tumango ako. That's a good reason. You have the right. And I wish it was that simple for me. Pushing away Hades because I don't really like him. Tingin ko naman nire-respeto ni Tunying ang nararamdaman mo pero hindi niya lang ma-deny na gusto ka pa rin niya kahit ganoon. Kung naiinis ka sa kanyang pagiging masugid, sana ay masabi mo at nang sa ganon ay tumigil siya. Yan ba ang gusto mong mangyari sa amin? Nagtaas ako ng kilay. Hindi, kaibigan ko si Tunying at gusto kong masaya siya. Ang gusto kong mangyari ay maging kayong dalawa pero hindi pwedeng pilitin ang nararamdaman sa ibang tao. Hindi na siya nagsalita. I smiled. Pumasok si Aling Rosa at bumati sa amin. I smiled at the old woman and looked at Cliff again. You know, I used to pursue the man I loved back then. I stopped when I thought he couldn't possibly like me back. Continued when he did. Ang sarap sa pakiramdam na magpapakatotoo sa sarili. Ang umaming nagmamahal ka sa isang tao. Ang magsabi ng nararamdaman sa lahat ng pagkakataon. I smiled sadly because I know that isn't an option for me. Huwag mong hintayin na mawalan ka ng pagkakataong magpakatotoo. Naputol ang tinginan namin nang narinig ang maligayang bati ni Tunying sa labas. Inabala ko ang sarili sa mga tasang abot kamay samantalang tsaka na umalis si Cliff nang nasa kusina na si Tunying. Good morning! Si Tunying. Good morning, Cliff! Good morning! Bati nito bago lumabas. Lumaki ang mga mata ni Tunying at napatingin sa akin. Umiling ako at natawa na lang din. Narinig mo yon, Raya? Binati niya ako. Mabilis na lumapit si Tunying sa akin at niyugyog ang balikat ko. Tumawa ako at umiling na lang. Siyempre, boss ka eh. Ang aga mo ah. Siyempre, maaga ako. Inspired ako lagi nito kasi nariyan siya. Bulong ni Tunying sa akin. I laughed again and remember my leave. By the way, tungkol sa leave ko. Hindi pa natatanggal ang ngising aso ni Tunying, panay pa ang tingin niya sa pintuan at gustong tingnan si Cliff. Bakit? Pwede bang bukas na lang pala iyon? Ha? Bakit? Now I got his attention. May aasikasuhin lang akong importante. Pasensya na. Alam kong medyo mahaba ang gusto ko na leave at buti na lang nariyan si Cliff ngayon. Aalis ka ba ng biliran? Babalik ka ng summer? Pumasok si Cliff at tahimik na nilapag ang order. Kinuha ko ang papel at ibinigay kay Aling Rosa. Lumabas ulit si Cliff kaya nagpatuloy ako. Baka hindi. Siguro sa Masbate o Cebu. Akala ko ba may aasikasuhin ka? Bakit hindi mo pa alam kung saan ka pupunta? Kinagat ko ang labi ko. Basta, Tunying, pasensya na. Ite-text kita at susubukan kong umuwi agad. O sige, may problema ba? Wala naman. Kailangan mo ba ng asawa? He said a bit jokingly. I laughed, horrified at the light truth of his question. Pwede akong magpanggap ha, pero hindi tayo pwedeng mag-asawa ng tuluyan. May manliligaw ka bang iniiwasan dyan? Hula niya. Pwede ako, basta kay Cliff itong puso ko. Tumawa na lang ako at inasikaso na ang order na nakita kahit pa kinukulit na naman ako ni Tunying. Hindi niya naman na ako tinanong tungkol kay Hades, lalo na dahil abala si Hades sa ibang bagay kaya hindi niya masyadong nakuha ang atensyon ni Tunying. Hades is busy with his phone. Kinabahan ako nang nakitang bahagyang busy ang coffee shop. Hindi iyon normal at iniisip kong may connection iyon sa nalalapit na party. Naglalapag ako ng 2 kape sa malayong lamesa nang nakita kong tumayo si Hades. Kasabay noon ang pagpasok ni Owen at ilang mga kasama niya. At first, I thought it was just his usual friends. Beside, he's with 2 people, like usual. Kaya lang sa pagkakataong ito, babae ang isa sa kasama niya. Nahanap ako ni Owen kaya dumiretso sa lamesang malapit sa akin. Hades was immediately walking towards me, something that he doesn't do normally. Lumabas si Tunying at mariing pinagmasdan si Hades, samantalang si Cliff ay nasa kabilang lamesa, naglilista ng order. My eyes widened when I saw the couple near Owen. Parehong gulantang ang dalawa, natigilan at laglag ang panga. Si Katie at Dean Larazabal ang kasama ni Owen. Kitang-kita ko ang paglipad ng kamay ni Katie sa kanyang bibig at ang unti-unting paglapit ni Dean sa akin.
Felicia? Dean called. Mabilis ang hawak ni KD sa braso ni Dean. Dean was taller than him. Medyo lagpas sa tamang taon ang nadagdag sa itsura ni Dean pero sa isang tingin pa lang, alam kong siya iyon. KD was as fabulous as usual, except that her fashion sense changed. She was more sophisticated now, like a real grown woman. I can picture myself wearing her white long-sleeve button-down top and that printed skirt, if I was that same Felicia Valerio now. Hades immediately covered their vision with his body. At kung hindi pa siya galit kanina, ngayon galit na. His temper is at its peak and I can almost feel him reaching out for me. Felicia Valerio? Din, sinong tinutukoy mo? Si Raya? Si Owen na medyo naguguluhan sa tinatawag ni Din sa akin. Imposible din. Patay na si Feli. Kamukha niya lang yan. Let's go. Yaya ni Hades. Wanting so bad to get away from it, I let myself be seen by the two visitors. Gusto kong panindigan na tama si KD kaya nagpakita ako. Kitang-kita ko ang patuloy na pagkakagulat ni Din. Lahat ng sulok sa mukha ko, tiningnan niya. Raya Graciano po, sir. May problema ba? See? Din? Feli is dead. No! Din's tone changed. There is no mistaking it. I have loved Felicia Valerio for so long. I can't be wrong. Kumalabog ang puso ko. Pumagit na si Tunying. Feli, you've been gone for almost 3 years. Where have you been? Why? What happened? Gulong-gulo ang sunod na tanong ni Din. Sir, pasensya na. Waiter ko po itong si Raya. At kailan mo siya nakilala? Matagal na ba? Dahil sigurado ako, si Felicia Valerio ito. Sigaw ni Din at nag-e-eskandalo na ang buong coffee shop. Din! Si KD na pinipigilan na si Din sa pagwawala. I think I can still do it. Kaya lang, namamanhid ang binti ko sa takot. Namumula ang mga mata ni Din at nagdabog na sa malapit na lamesa. Tuluyan niyang naitulak ang lamesang nakapagitan sa aming dalawa at nabasag ang mga kalalapag lang na tasa ng kape. Tumakas ka dahil pakakasal ka sa akin, Feli! Sa sobrang pahinginig ko, pakiramdam ko hindi na ako makakagalaw. At kung hindi pa ako hinigit ni Hades palabas ng coffee shop, tuluyan na akong na-corner ni Din. Where are you going? Why are you with her, Hades? Si KD. Felicia, is this your mother's plan? Damn it! Nagtago ka para matigil ang kasal nating dalawa? Itinago ka ng mami mo? At nagkunwari kang patay para makuha ang pera nyo? Ganoon ba? Ang huling narinig ko sa mga salitang galing kay Din ay ang ikinakatakot ko. I was so stunned that I couldn't even stop Hades from doing whatever he wanted to do for me. Nanginginig ang kamay ko nang nasa loob na ng SUV. Sorry, engineer. Hindi ako nakalapit agad noong natanaw ko. Alam ko kasing makikilala ako ni Mr. Larrazabal. Narinig ko galing sa driver's seat. Hindi sumagot si Hades sa nagsalita. I'm pretty sure my plan would work. I was sure then it would. It's impossible to run on a friend in this part of the country. And the coffee shop was pretty remote. How did this happen? I can't believe it. Hinawakan ni Hades ang nanginginig kong kamay. Napatingin ako sa kanya. He looked at me with gentle eyes, irritation and anger all gone now. He swallowed hard and looked ahead. Handa na ba ang inutos ko? Yes, engineer. The man in front said it again. Nag-angat ako ng tingin dahil nararamdaman kong kilalang-kilala ko ang boses na iyon. I saw Matias' eyes on the rear view mirror. Bumalik ang tingin niya sa kalsada. Hindi nga pwedeng ipagkamali. Sabi nito sabay iling. Drive, Matias. Hades ordered in a stern voice.